ikaw ba, handa ka na bang bumalik si Misma, si Amir dito sa Pilipinas? Isma Amir? Ha? Kabalik ba? Ano? Kabalik? Kala ko ba ayaw mong kumain? Hmm? Kala ko ayaw mong kumain. Bulan kanina, maaga pa. Diba alas ng glasses pa lang? Ano yung kinakain mo? Umorder ka pa. Ay, ilain. Laing pa kinain mo. Bakit? Kalaban taba? Bakit? Ano yung isang ulam mo? Ba't dala yung ulam mo? Sa ikaw? Sa apakasosyal naman ang kinain mo. Magkano yung order mo na yan? Mura lang, 145. Yan ba yung kinain mo? Yung binalot pa sa may birthday yan kila madam? Oh? Binaon mo pa. Bigyan ko sa kwasa, kantin. Medyo ba't nakasupot? Hindi pa alam mo magandang lagayan? Pag nangamoy, Pati hindi mo ilagay sa hindi mo ilagay sa magandang lagay. Tingnan mo nga dito sa labo pa. pwede nangamoy. Tingnan mo nga dito pa kumakain sa sasakyan. Kanina inaaya kitang kumain, ayaw mong kumain. Nakakaga pa dong. Tapos nakita mo ngayon, ang kinain mo pa, ayan. Tingnan mo, laing pa yung kinain mo. Ano ba kayo dapat taba? Masarap pa yung laing. Masarap yung laing nila. Mas mahirap yung laing ko. Luto. Bakit? Konti kulang sa sa gatayan? Ha? O tapos, walang baboy. Akala ko ba hindi ka nakakain ng ng mga baboy, ganyan. Yung sabi? Sabi mo, Bakit sinabi din? Magkaramarit na taka. kakain na inaaya ka, ayaw mo kumain. Tapos pinipigilan mo ako kumain. Maaga pa, kasi mataba ka. Pinipigilan ako kumain. Nasabing ganun, wag daw muna akong kumain. Kasi daw ang mga pagkain ko daw lagi daw akong kumakain. Napakataba ko daw. Tapos siya naman, dalawa pa yata yung rice mo kinuha. Tapos, Isa lang? Tapos, isa lang ba yung rice na yan? Tapos dalawa yung laing. Hindi mo talaga napigilan kanina, no? Siguro kaya siya sabihin mo kung sasabihin mo kung wag kumain. Tapos na pala ikaw ang kakain. Tapos, Tapos, ito na kasi dalawang oras na puntang kabalat kay Universia. kabanatuan. Magkano yung ganyan? Yung ganyan? Kumain na ako nito. Magkano yung ganyan? Yung dalawang ulam? Gusto ko lang pagupit ng buhok, ng pakulay. Magkano nga yung ganyang ulam? Dalawang ganyan. Hindi ko alam, 140 na binayaran ko. Dalawa? Ulam? Oo. Mura na Tingin mo ba yung pagkain mo na yan, makakain ka pa ng tanghalian? Hindi na kakain. Ano sa pang-ulam natin sa bahay? Alam ko baboy. Anong baboy? Meron tayong Pusit. adobong pusit, adobong baboy. Kasi ang pusit niya, walang gata, kaya hindi masarap. Pero okay na sa akin yan. At tingin mo, ano naman lasa ng salpikaw na ganyan? Ano lasa? Parang igado lang siya. Ng igado. Parang igado lang lasa. Oh, sarap ba? Alam ka ng drinks? Di ka uminom ng coke. Dapat masarap yan, may Tubig. coke. Masarap yan, may coke. Tubig, kapatid tayo ng laboratory next year. Ba't dinadami yung ulam mo? Di ba dapat mas maraming Ano ba dapat maraming ulam o kanin? Ulam. Ulam. Paano pagka... So, hindi ka nakakain tanghalian sa bahay, ha? Ulam. Sure ka, ha? Hmm. O, sige. Mamaya, babantayan kita habang kumakain kami. Ano akong pagupit yung bukas, mga? Tatanungin muna kita. Anong masasabi mo, Kuya Beljon? Habang nagbubukbang ka, Kuya Beljon, kailangan kitang tanungin. Ano ang masasabi mo na, ikaw ba, handa ka na bang bumalik si Misma, si Amir dito sa Pilipinas? Isma Amir? Ha? Kabalik ba? Ano? Kabalik? Di pa alam? Hindi. Anong hindi mo alam? Hindi ka kasi nanonood ng vlog. Hindi mo kasi alam na gulat ka pa. O handa ka na ba? Hindi. Bakit hindi ka handa? Lagi man ako handa doon eh. Handa ka. Lagi man. So Lagi akong dinagyan. ano ang point of view mo about sa pagpunta ni Amir at Misma dito sa Pilipinas? Ang point of view ko, marami sila mga turning point na nangyari sa buhay nila sa Japan. Japan? Sa Japan sa Ginya, Oh. siyempre yung mga nagbago, yung mga pagbago sa buhay nila. Oh. Na pag wala sila sa Pinas, ay pag wala na sa Ginya sila, maghihirap sila. Di matupad yung mga pangarap nila sa buhay nila. Tapos, kumbaga bumalik sila paurong ganon. Hmm? Ang ano nila, ang pag ano nila paurong ganon, hindi pa ano, Hmm. pa sulong. Hmm. Tapos, ano pa masasabi mo yung about sa buhay nila doon sa ngayon na pupunta na sila dito sa Pilipinas? Handa ka na ba? Ano gawin ko? Ano? Handa. Laging handa. Oo nga, syempre handa ka na. Ang mangyayari niya, syempre kasama mo na naman kami sa pag-aayos na kung dapat ayusin. Ano ayusin ano? Lagi man doon, lagi man ako kasama eh.
Di mo nawawala Hindi yun. huwag ka na sumama. Saan? Kung ayaw mo sumama. Siyempre, pagka nag-ayos ng mga ano, Lagi man nanda ako araw-araw, di ba? pinupulyawan ako. Nangangagat. High blood. Hindi, seryoso na. Seryoso na. Sa ating for today's video mga amigo ay gusto kong tanongin si Kuya Bedjong kasi syempre si Kuya Bedjong yung laging kasama. Paano yung ulam na yan? Kakain namin gabi. Pang night mo yan? O sige. Pero siya masarap na lain. Pag pangatlong init na. Iwanan mo sa sasakyan ng 3 days. Sigurado masarap na masarap yan pag maraming gata. Ayan Kuya Bedjong. Tatanungin na kita. Di ba sabi ko nga sa'yo sa Dapat naman handa. Dapat mas masaya tayo. Dapat kasi may magtutupad naman ng pangarap. Sana hindi siya sana this is the last time na bibigyan ng chance. Everybody deserve a chance, di ba? Everybody need kailangan ng pagpatawad. Kailangan ng pagbabago. Malay mas pag love second time around. Mas sweeter. Sweeter love in the second time around. Mas sweeter daw yun. Siyempre, mas sweet na sila ngayon. Parang marami na silang natutunan, marami na silang na tapos tapusin mo natin yung vlog natin bago ka mag-CR. Ang palagay mo magiging okay na ang lahat pag pumunta sila dito. Alam mo, there's no perfection. Walang perfecto. Ano ba yan? Kinakain yung mumo. Walang perfect sa buhay ng tao. Only God is a perfect. Sabi ko, kahit magpunta pa dito, there will be a problem. Magkakaroon pa rin ng problema. Pero kung dasal ka sa Panginoon na sana less problem na may encounter natin sa kung sila ay mabigyan ng God the chance na makabalik din sa Pilipinas, di ba? Handa ka ba na ikaw sumundo sa kanila sa sa pagsundo sa kanila sa Africa? Handa ka bang pumunta ron para lang at sundin sila? Para sa akin, depende ko pa rin mag-decide kasi kuha mo yun sa'yo naman yun na di ba? Ikaw pa rin mag-decide kasi ikaw yung responsibility sa kanila, di ba? Ikaw mag-sponsor, so ikaw pa rin mag-decide kahit kayong pamilya nyo, mag-decide kayo. Pero sa akin, economic wise, siyempre, kailangan mo natin din na sa panahon ngayon, di ba, crisis ngayon, tapos i-compare mo yung pamasahe sa kanila. Ang isang tao maabot ng 200,000, balik ka na yun. Pupunta pa rin tayo doon, di ba? Pero, depende naman sa'yo kung mayroon pa talaga tayo, kung mayroon kang budget talaga na i-save para sa kanya na travel, why not, di ba? So anong masasabi mo pagka nagpunta sila dito? Anong dapat nating gawin? Dapat ba may mga rules? Dapat ba ganun din kagaya kay Wesley? Ano ang maganda gawin? Mga rules wala man, mga rules wala naman mga rules talagang sinusunod. Pagsunod lang sila sa tama, di maging mabuting tao, maging respeto. Di man yung rules, sinasabi talaga yan, pinapangaralan talaga, hindi naman yan rules. Yung umuwi ng gabi, pero alam ko di man sila lumalabas ng gabi, yun ang rules. Pero sa palagay ko naman, dapat naman sumusunod naman sila sa nanay nila at sumusunod naman kung ano ang dapat gawin ng isang batang katulad nila. Sa tingin mo ba marami na silang, ano yung mga natutunan nila doon? Bukod sa sabi mo na mahirap ang buhay mahirap mabuhay sa ganong sitwasyon sa buhay nila. Mahirap yung sitwasyon na nangyari sa kanila, nagkakaroon sila ng part-time job. Di ko alam kung nakakapagpasok silang mabuti sa pag-aaral nila kasi di ba ang isang bata dapat they have the right to education, ibig sabihin they have the right to play along with their perks ay with their playmate, di ba? Pang bata pa yan, di pa yan pinapatrabaho. Katulad niya, may mga bata pa yan, sinamis mga bata pa yan, di ba? Dito muna yung pinapatrabaho, hindi muna sila mag-part-time para magkaroon sila ng pera, di ba? So, di ba? Like yung nangyari kay Siya ay tumutulong kay Sandra para magkaroon siya ng pera man lang sa kanyang pang-araw-araw na kanyang spend, kanyang mga expenses pang-araw-araw, di ba? So kaya nga sa pagbabalik nila dito sa Pilipinas, willing ka ba uli na i-guide sila like before? Or I'm always open for I embrace changes, Roel. Alam mo yan, lahat naman ng tao ay pinapakitahan ko ng mabuti.
Bakit ako hindi mo ako Despite ng pinakikitaan pagkita ng ng mabuti, mabuti? maraming umalis. Ba't ako hindi mo ako pinakikitaan ng mabuti? Lagi mo ako sinisigawan. Kasama sa... Joke lang, ininis lang kita. Sigaw. O tapos ano pa ano lang ang maipapayo mo? Ano na maipapayo mo sa akin? Kasi syempre hindi naman Learn from the mistake, di ba? Move forward, learn from mistake, move forward. Tapos, accept changes. Tapos, ang gusto ko sabihin sa iyo na huwag ka masyado ma-stress because dahil sa yung katawan, more on na mumataas ang blood pressure mo, tumataas ang kuha mo, tanggalin ang stress, relax. Pero wala namang wala naman tayo naging Kung may problema, mag-usap. Kung hindi pwede pag-usapan ng problema, pwede na magpasok yung mga Pero medyo kasi kay si Misma, wala tayong problema sa mga yun. Actually, wala man problema. Oo, kasi isa kanila kasama eh. Oo. Yun nga lang, ang problema siguro yung gigising ng mga, yun ang maaga, gigising ng maaga, kasi nakakapag sa school minsan dahil nga sa hindi na gumigising ng maaga. Pero dapat gawin ko yung ginawa ko kaya tapos more on you need to be yung learn to socialize. Ibig sabihin ko, marunong siya pag-socialization, involved dyan yung respect, involved dyan yung pakikisama, pakikipagkapwa-tao. Yun, kasama dapat yun. Tingin ko, ako sa akin. Ayun na. Sige, Yung din, accept your family as their family as well. Ganun lang. Pero tingin ko naman kasi, kagaya kay Misma, kay Mir, wala namang problema sa kanila. Ang lang sa akin, dapat ay sundin. Si CR, magsisiyar ka na ba? May CR. Doon mo, magmuretso ka na tapon mo yung basura. Ayun po mga amigo, narinig natin si Kuya Belgian. At kung sinasabi naman na, sabi kasi sa mga comments na magkakaroon ka ng problema dyan kapag kinuha mo yan at bumalik ulit sila sa Pilipinas. Parang pumuha ka isang bato na pupupok mo sa ulo mo. Parang ganoon. Yun ang sinasabi ng iba. Pero kasi ang mga bata naman ay from the very start naman na sa pagpunta nila dito, umpisa pa lang naman ay okay naman sila na namumuhay dito at nakapag-adjust sila. Like Misma, Namir, okay na okay sila at hindi sumakit ang ulo ko sa kanila, especially kay Misma. Ganoon. Ang sa akin lang naman ay kung ano man yung changes dito sa Pilipinas pag uwi nila, ay tingin ko magiging okay sila kung ako mismo ang mag-guide sa kanila. Kasi meron kasi, di ba, may mga makalumang nanay, may makabagong nanay, ganyan. Sa tingin ko kasi ako kaya kong sabayan yung mga bata kung ano yung mga ugali na meron sila. Ganoon. Kaya sa pagbabalik ni Misma and Lamir, I think na handa naman at okay naman na sila na dito mag-stay sa Pilipinas. Sabi nga nila ay ang inaano kasi nila, yung mga bata kasi na to ay nag-aaral mabuti. Kaya I think feeling ko ay maging okay naman sila pagka sila ay nag-stay na rin sa Pilipinas. So I pray na sa mga susunod na pagka nagkita-kita kami, maging okay na ang lahat. So yun po ang aking sentimiento at nakikita ko sa iba-iba yung ating kuro-kuro at ating opinion. Ngunit ako naman ang andito at ako ang nakakasama nila. So whether ano mangyari, responsibility ko ang mga batang ito. So yun po mga amigo, thank you so much po sa panonood ng episode nito. At napakahinahon ko po, di ba? Ang hinahon ni Kuya Ron. Thank you so much po at God bless po mga amigo. Ang hinahon, ang hirap. Ang hirap maging mahinahon. Masira lang sa bahay. Kumain ka na bigyan ng kanin? Di ba kala kumain ka na ng kanin na? Gusto masira ang tinapay. Yung nasiraan tayo ng mga pagkain kasi hindi ko kung kalain. Nagkanin ka na, di Belgium. Nagkanin ka sa tinapay naman. Hindi na binibidyo ako.